Yo, yo, what's up mga kabutingting? Yan na, good morning sa ating lahat mga kabutingting at welcome back sa ating munting channel. Yan na, nandito naman tayo ngayon sa Barangay Nahulid at mayroon tayo ditong home service na washing machine at actually mga kabutingting ay noong Sabado pa ito dapat pupuntahan pero blackout kasi dito noong Sabado kaya hindi ko napuntahan at ngayon ko lang napuntahan araw ng Martes at saktong-sakto dahil dispiras dito baka mayroong inihaw na ano ba, sinugba na baboy o inihaw na baboy. So ayan, samahan nyo ako dito mga kabutingting. Tara, let's go dahil naglakad na ako. So ayan mga kabutingting, dito lang tayo dadaan dahil malapit lang naman yung kanila kaya tayo ay maglalakad lang. Daming tanim ng kamuting kahoy tapos may kamuting baging pa. Basta masipag ka lang dito sa probinsya, sigurado buhay na buhay mga kabutingting. So yung bahay na yan, kung nakikita nyo, dyan tayo pupunta. Sana ay mayroon pa silang oras na magpagawa dahil ano sa kanila ngayon, dispiras at bukas ay piyesta na. Ayun, si nanay. Magandang umaga po. Ngayon lang nakapunta po. Maglakaw mo? Mayroon, washing daw. Hindi ako nakapunta rito kay burnout manong Sabado. So ayan, pasok daw tayo mga kabutingting. Aalis pa naman daw sila mga kabutingting. Ayan o, naghanda na. Saan ba kayo pupunta? Lalayas, imbis na dispiras ako pumunta, baka may inihaw na ano dyan na baboy. Ay, sus, daming plato. Pag may plato, may kainan yan. Saan ba ang bandang kainan at tayo ay mananghalian doon mamaya? Wala pa, bukas na yung kainan. Ay, bukas pa ba? Dito yung washing? Diyan na bibili ah. Ano ba problema noon, Nay? Gamay na diferensya eh. Gamay rin diferensya. Maliit lang daw yung sira. Tingnan natin kung maliit nga lang ba ang sira. Diba? Sigulan din. Okay na, Twin tab. Single tab yung sinabi mga kabutingting. Twin tab pala. Anong problema pala niya, Nay? Salamat ko sa problema. Titingnan. Pero gumagana ba yan lahat, Nay, or sira na lahat? Bukuan pa ni sila. Yan, bababa ko lang yung aking ano, gamit. Ayan. Ano dong? Yeah. Gamay mo rin sila dahil iskin na mabili ah. Lahat ba ito paganahin or washing lang? Ano na sa may ilan bukuan, kaya? Lahat. Kaso alis kayo, paano kung may bibiling pesa nito? Okay na yan dyan, Tay. Yan. Brand nga pala nito mga kabutingting ay White Westinghouse 7 kilograms Dura Clean. Ito ay twin tab. Medyo tingin ko ay matagal-tagal na itong hindi nagamit Tagal na talaga yan hindi gamit. Ilang taon na mo. Tanggalin muna natin yung laman. May mga cotton buds pa. Dito lang tinapon ni tata yung cotton buds sa loob. Saan ba? So yan. Tayo siguro ay gagamit ng tester nito mga kabutingting. Tayo ko lang yung aking tripod dito at tukuha muna ako ng gamit para ito ay ating matester kung mayroon pa ba itong power lahat. So ayan, ito na yung aking tester mga kabutingting. So ito ay ating testerin lang dahil nagmamadali itong mayari dahil pupunta yata ng sugod pala ito. At sakto-sakto baka may bibilhin pesa nito ay mapapabili natin. Yan, on lang natin ito at slick natin sa oil. Kaso hindi kita. Yan ha. So ayan, bali unahin lang natin ito sa pag ano yung wash timer. Okay, sirain yung ano nito. Power cord. Sira yung power cord nito mga kabutingting. So dito tayo sa bababa. Baba tayo. Dahil yung power cord nito ay kung nakikita nyo, wala na. Kinain na ni Johnny. Putulin lang natin. Tapos balatan lang natin ito. O hatiin para mabalatan.
Grabing hina ng wifi dito sa amin mga kabutingting. Meron sana akong upload noong Lunes, kaso ay wala, hindi ako naka-upload dahil grabe. Nag-upload ako ng alas 4, nag-alas 9 na ng gabi, hindi pa rin na-upload. Hina ng wifi. Yan, balatan lang natin ito, tapos ayan, kita naman yata. Tapos ikutin lang natin yung wash timer. Yan, kung naririnig nyo ay tumutunog naman. So, testerin lang natin. Yun, wala tayong naririnig. Antayin lang natin na ito ay mag-reverse. Yan, mukhang wala pa rin. Ngayon naman ay ikutin lang natin yung spin timer. Okay lang yun kahit naka-on yung wash timer. Dahil wala namang tayong naririnig sa washing machine. So, dito tayo sa spin. Wala pa rin, hanap ng tipaklong. So dito tayo mag-una. At para yatang may tumingin na nito mga kabutingting. Dahil wala nang isang tornilyo, yan wala na, ito na lang mayroon. Yan, ito ay tanggalin lang natin. Nako, kinalawang pa. Bigas. Hose nito mga kabutingting ay putol. Dami pa lang labahin na yan. So ayan na. So dito tayo. Didiretso mga kabutingting. Ay mayroon na nga gumawa nito. Yan. Dito tayo didiretso. Wala kayong na-reading dahil ayan kung nakita nyo. Yung fuse nya ay hindi na nakakabit. Baka yan lang ang problema. So ito ay ating tanggalin muna para itang madilim. Yan. Yan, tanggalin na natin tong electrical tape. Yan, tanggalin lang natin yung mga nay. Na kayo mga kodya. Dali lang nay. Testerin muna natin yung makina nito. Baka mamaya baka aatras kayo nito pag mga motor ang problema nito. Medyo may kamahalan kasi yung Motor na din na. motor dito sa amin mga kabutingting. Kapila ako ng motor. Sa washing machine ay tawag niyan 1 to 50. Pero tanso yun ay kaysa bumili ka ng bago. Bagay nasa inyo naman po. Ikaw ba naliban mo ng ganito? Hindi, motor pa lang yun ay. Hindi pa kasama labor po doon. Mura lang naman labor ko nito. 400 lang dahil twin tab ito. Bilang pa. Ayan. Ito yung sa wash motor. Common ito ay kulay black. Wala. Ayan, 27.3. Dapat ito ay magiging 27.3 din. 26. Ayan ay okay. Okay yung washing. Malambot naman. Tapos dito tayo sa dryer. Ayan. Common pa rin ito ay kulay black. At kulay gray naman yung wala tayong reading. Kulay gray ay tawag niyan. Wala tayong nare-reading. Dito sa kulay brown ay mayroon. So sa dryer ay motor ang problema. At kakausapin ko muna yung may-ari nito mga kabutingting dahil motor ang problema nito. Isang linya lang kasi ang gumagana itong kulay gray ay wala. Yung brown lang mayroon. At kakausapin ko muna itong may-ari kung kami ba magkasundo dahil iba ang labor ko pagka ganito na ang problema, pagka motor ang problema. Yan, tipot lang muna kayo dyan. So ayan mga kabutingting, nagkasundo na kami ni tatay. So sunod lang natin gagawin nito mga kabutingting dahil ang problema nito ay motor. Yung sa washing naman ay okay naman. Ito kasing sa dryer ay line capacitor, yung walang hindi gumagana, yung kulay gray. Mahal kasi ang motor dito sa amin mga kabutingting at malaking pabor yun sa mayari kung sakaling ito ay ma-repair lang. Pero ayan naman ay nare-repair lang. So ayan mga kabutingting, ito ay tatanggalin natin yung motor at ilalayo ko lang yung aking tripod dahil para hindi siya gabal ba. Ayusin ko lang yung tripod sa pagtayo. So yung motor na yan, spin motor ay dudukutin ko lang yan mga kabutingting para
hindi na malaki ang trabaho. So dito mga kabutingting ay fast forward lang natin yung pagtanggal sa spin motor. Yan kasi ay dudukutin lang natin para hindi malaki ang trabaho. At gumamit ka lang para dyan ng T na 8mm mga kabutingting para matanggal yung tornilyo. At kumuha din ako dyan ng vice grip dahil napakatigas ikutin. At sunod lang na ginawa ko dyan ay tinumba ko lang yan mga kabutingting para yung tatlong tornilyo sa paa sa spring ay matanggal. At ayan mga kabutingting ay nakaklip din yan. Kahit hindi mo na siya ibalik yung tornilyo sa ay pwede dahil ayan ay nakaklip. So ayan, tanggal ko na yung motor mga kabutingting. Hindi nyo lang masyadong nakita talaga kung ano yung ginawa ko dahil wala naman kasi tayong taga video. Yung isang kamay ko kasi ang diskarte ko kasi pag mga ganito mga kabutingting, vice grip, tapos yung isang kamay nakahawak sa vice grip, yung isang kamay naman ay andito sa taas at iniikot ko yung basket para matanggal yung kanyang itong ihi na nakapasok dito. Yan yung diskarte ko pag mga dudukutin ko lang dahil pag babaklasin mo lahat kinakalawang pa, medyo mahirap. So ang nito mga kabutingting ay line capacitor ang problema nito dito sa kulay gray. At dito tayo papabor dahil madilim. So sunod lang natin gagawin ito, tanggalin natin ito. Medyo kinalawang na ito mga kabutingting. Ewan ko lang kung ito ay magagawa ko ba. Tingnan lang natin kung hindi ba stack up. Yan, hindi naman. Yan. Sunod natin tatanggalin lang nito ay tanggalin natin itong tawag nito, brake drum. Brake drum nga ba tawag nito? Kaya pag hindi natin alam yung mga pangalan nito dahil hindi naman kasi tayo nag-aaral nito. Ayan. Tanggalin natin. Lalayo ko muna yung aking tripod para hindi siya gabal. Natutumba kasi pag nasasagi ko. Ayan. Tapos gagamit tayo ng T na 10mm para maluwagan yung nut na ito. Dalawa kasi yan, isa kasi yan yung nut na to. Para maluwagan mo, gumamit ka lang dyan ng 10mm. Tapos ito naman, gagamit ka naman dito ng 8mm. Ayan. Kuha na ako ng clutch screw. Ayan. Ito yung gagamitin natin. Ayun. Dalawang clutch screw lang gagamitin natin. Ginagamit para matanggal natin yung ito. Ang tawag nito, brake drum o ano ba? Comment nyo na lang muna dyan kung anong pangalan yan. Dahil nalilito ako kung anong mga pangalan nito dahil hindi naman kasi tayo nag-aaral nito. Ito mga kabutingting, itong gagawin ko ay sapalaran lang ito mga kabutingting. Hindi 100% na ito ay magagawa. Pero kung makita natin yung putol, sigurado magagawa yan. Pasyentahan nga lang talaga ito. Pero malaking tipid sa may-ari kung sakaling magawa kasi mahal yung mahal yung dito, spin motor dito sa amin. Kaya malaking tipid. Yan. Walang muna akong concrete nail pala dahil ito ay tatanggalin natin yung 4 na rematse. Yan, fast forward lang natin yung pagtanggal sa 4 na rematse dito mga kabutingting. At medyo natagalan ako dyan sa pagtanggal sa 4 na rematse dahil yung aking ginagamit na concrete nail ay bumabaluktot. Yan, kung bago ka nga pala dito na napadpad dito sa aking munting channel, pwede bang hilingin ko yung pag-subscribe mo at pakipindot na rin yung notification bell at ilagay mo sa all mga kabutingting para ma-notify ka pag mayroon akong mga bagong i-upload na video. At shout out sa lahat ng aking mga kaibigan sa YT at ganoon din sa aking mga viewers, organic viewers. Yan, natanggal din. Sunod, gamit lang tayo ng clutch screw. Tapos gaganituhin lang natin yan. Ayan, pag matigas. Ayan, napakaganda pa nitong rewind na ito mga kabutingting. Pero ito, sabihin ko sa inyo, ito ay aluminum. Ayan. So, ako ay nagpainit na pala ng soldering iron. Yan, nagpainit na ako dahil alam ko na gagamitin ko yan. Oops. So sunod lang natin gagawin ito. Ayan, tatanggalin lang natin itong tali. Ayan, puputulin lang natin dyan. Tapos
Hilahin lang natin yan. Take note, wag nyo itong puputulin yung tali dahil kung sakaling mabuo ito ay yan din yung itatali natin. May nagtanong sa akin pala kung ano yung tinatali ko dito pag ako ay nag-repair ng ganito. So ito lang din yung tinatali ko, binabalik ko lang din ito pagka sakaling yan, ito ay magawa. Yan, tanggal na natin yung tali. So kung naalala nyo kanina, yung kulay gray ang walang reading nito. Itong kulay gray na ito, yan, itong line capacitor. Ito kasi single capacitor at ito naman yung common kulay black. Kaya ako nasabing ito ay line capacitor dahil yun din yung tawag nila. At ipapaliwanag ko kung bakit ito ay nagiging line capacitor. Ito ay papuntang capacitor at the same time ay ito rin yung papuntang nakakonect sa timer. Kaya siguro tinatawag yan na line capacitor. Ito tsambahan lang, sabi nga ng sinabi ko kanina, ito ay tsambahan lang. Yung may-ari nito ay umalis na. Pero naghingi ako ng number kung sakaling hindi ko to magagawa ay papunta sila na Sugod. So magpapabili na ako ng tawag niyan na spin motor kung sakaling hindi magawa, kung sakasakali lang. So hanapin lang natin yung kulay gray. At kailangan dandahanin mo ito sa pagtanggal or magpagbaklas dahil ito ay madali lang maputol. Yan, stipot lang muna kayo dyan at hanapin ko lang yung nag-uumido nito. So yan mga kabutingting, nakita ko na yung nag-uumido. Yan, kung nakikita nyo nasa aking kuko. So nandito ako pala sa labas mga kabutingting dahil madilim doon. So gagawin mo lang dyan, gaganituhin mo lang yan. Yan, wala yung nag-uumido pagka ito ay brasan. Dahil mayroong nag-uumido yan, sigurado mayroong patid yan pag mga ganyan. Ayan katulad nito, ayan, nakita ko na, ayan yung patid, yan. Tapos yung kaputol niyan ay nandito lang din yan. Hindi pwedeng lumayo yan. Yan, so medyo yan, ito na yung kaputol niya, yan. Kita ba? Yan yan, maiksi. Pero mayroon tayong pamamaraan dyan na yan ay para madugtong. So brasan lang natin ulit, baka mamaya ay mayroon pa. Ayan, wala na. So gagawin mo lang dyan. Baka yan lang problema. Ito, baka yan lang nagiging problema kaya wala siyang reading sa line capacitor. So kukuha pala muna ako ng liha dahil kahit hindi na siguro. Ayan, pwede na yan. Kuha talaga ng liha pala. So ayan, mayroon na tayong liha dito. So ito ay kiskisin lang natin para magkaroon siya ng kontak. Pero mayroon naman siyang lalong miksi, dahil naputol. Pag mga ganito maiksi mga kabutingting ay mahirap yan ipulupot. Kaya mayroon tayong mga pamamaraan dyan. Ayan, okay na yan. Basta magkaroon lang siya ng sarap yung kaputol. Wala pa. Ito. Yan, ito ay ating kiskisin din bago natin dugtungan dahil pag hindi mo yan siya kikiskisin, walang kontak yan. So ito, napakaiksi. Ito, yan sa aking kamay o daliri. So yung ginagawa ko dyan, dali lang ha. So yan, ito lang ginagawa ko dyan. Kukuha lang tayo ng wire. Yan. At hindi po naman ito mapupulupot dahil maiksi. So gagawin mo dyan ay dito tayo. Pupulupot natin ito dito sa kadugtong nya. Yan. Pupulupot lang natin. Ganyan. Tapos silahin natin. Ayan. Gunting pala kailangan ito mga kabutingting, gunting. So yan na. Mayroon na tayong gunting. So ito ay puputulin natin dahil masyadong mahaba. Nako, pangit pa. Pangit. Ulit tayo, mag-uulit. Ayan, ulit lang tayo. At hindi na tayo dyan sa hibla. Dito na lang tayo sa aking soldering lead. Pupulupot. Dahil maliit yung butas. Ayan, pulupot natin dito soldering lead. Ayan.
So dahil pinulupot ko ito dito sa ating soldering lead, so mayroon na yan siyang butas. Ewan ko lang kung kita nyo yan, oh. Ayan, may butas yan. Medyo malaki nga lang butas niyan. So papasok nyo lang sa hibla. Yan, tapos ito ay ipitin nyo lang. Yan. Saka natin hihinangin. Ayan ay didikit yan dahil ayan ay tanso yung aking dinugtong dyan na wire, or ito tanso yan, kaya didikit yan. Tapos saka natin hihinangin. Sana wag maputol, dahil pag naputol ito wala na, dahil maiksi na ito. Yan ang pag-asa ito pagka naputol. Kailangan ay yung kamay mo dito ay hindi kailangan ay dahan-dahan lang ba. Yan, nahinang na natin yan. Sunod, putulan natin masyadong mahaba. Lagyan lang natin ng spaghetti yan. Tapos lalagay natin yung spaghetti dito sa ating pinaghinangan. Ayan, nabalot na ng spaghetti. Tapos para sigurado, lagyan mo ng kibultayan para hindi magalaw-galaw, baka mamaya mapatid. So hindi na, sa halip na ma-repair, hindi na ma-repair dahil napakaiksi. So yan, meron na tayo dito ang kibultay. Kumuha muna ako. Sunod ay para hindi magagalaw yan, para siguradong hindi mo mapapatid yan, lagyan mo ng kibultayan. Mamaya mapatid, sa halip na ma-repair ay wala na. Sayang lang yung effort natin dyan pagka mapatid o matuluyan. Ngayon, saka natin ito dito dudugtong. Dahil mahaba naman ito, so pwede natin ipupulupot yan dyan. Yan, at ipupulupot mo naman ito doon sa walang kiskis para mas matibay. Yan, ipupulupot lang natin. So yan na. Sunod ay hihinangin natin yan. Sana ay ito lang yung problema para ito ay magawa natin, dahil wala na akong ibang nakikitang nag-uumido. So nahinang na natin. So ating titestirin yan. Yan, kita ba yata? Kita ba mga kabuting-ting yung ating tester? Kita naman yata, mas ilaw naman dito. Kung doon naman tayo sa loob, madilim. So ayan ay makikita naman yata, parang malabo kita nga ba? Ako kung kita, ulitin na lang natin sa mamaya doon sa video madilim para makikita nyo kung ayan ay okay na. Dito kanina ay mayroon na talaga ito. Dito lang sa kulay gray ay wala. Ayan, mayroon na tayong nare-reading na 129 ohms. So ibig sabihin yung nag-uumido na yun lang yung nagiging problema nito. So ito ay ating uulitin doon sa loob. Ayan, dadalhin ko muna sa ito, dadalhin ko ulit doon sa loob tayo. At hindi ko to ikakat para ano tawag niyan, para ano ba, para walang daya. Hirap naman kaso yan, ang tagahawak sa ating camera, yan ang mahirap. Yan, ganyan lang. So dito tayo sa medyo makikita nyo yung pag-tester dahil madilim kasi, madilim dito at makikita na yan. Doon kasi ay maliwanag. Ayan, dito na tayo sa kitang-kita yung tester natin. Hindi ko kasi alam kung doon ay nakikita nyo ba. Ayan, dito tayo. Balitin lang natin ito sa pag-tester. Dito ba ay mayroon na tayong nare-reading lahat. Kanina kasi ay wala. So ayan, common ito ay kulay black para walang daya. Ito mayroon na to kanina, itong kulay brown na ito. Itong kulay gray ay wala, pero ngayon ay mayroon na. Yan, kung nakikita nyo. Ayan. So ibig sabihin ay yung nag-uumido lang ang may problema. So ito, yung pagtali nito at yung pagkasimbol nito ay hindi ko na ipapakita dahil mayroon naman akong mga video dyan kung paano to ibalik yung rematche at paano to itatali. So pwede nyo rin yung bisitahin. Ang problema, hindi ko alam kung ano yung pamagat noon. So ayan, basta ito lang nagiging problema. Yan. So stipot lang muna kayo dyan. Ito ay aking i-symbol muna at continue tayo mamaya pagka ito ay na-symbol na. So ayan mga kabuting-ting, na-symbol ko na kung nakita nyo.
At nilagyan ko na rin siya ng plastic dahil wala akong nakitang tarpaulin. Pero itong plastic na ito ay hindi ordinaryong plastic. Ito ay makapal. Purpose naman ito kung bakit nilalagyan ko siya ng ganito, payong sa ano, para in case na may punit yung kanyang bilo dito. Yan, ayun kasing motor sa spin motor ay tapat yan. Pag napunit yung bilo dito, ito naman ay tinignan ko na kanina, wala naman siyang butas. Yan, pero ako ay naninigurado para iwas back job. Dahil kasi pag nabasa yung motor nito ay sigurado matutuluyan yan. So ito, bago natin ito isalpak doon, ay ito ay ating ititesting muna. Yan. So gagamit lang muna tayo ng ibang kapasitor. Ang kapasitor nito ay 4 UF, ay 3 UF lang pala dahil ito ay sharp. Ito ay second hand lang. Testerin din natin mamaya yung kapasitor nito. Pero yung kapasitor na nilagay nito ay hindi na original. Yan, ito ay ating pandarin muna kung ito ba ay gagana. At pasensya na pala kung hindi ko na naipakita dito kung paano ko inasimbol. Marami naman kasi akong upload nito kung paano ko siya inasimbol, kaya hindi ko na ipinakita. Dahil sabi ko nga kanina ay pwede nyo naman siyang panoorin. Yan, ito ay ating ititesting muna. Tayo ay magre-rekta lang. Kailangan pag nagrekta tayo ay konting pag-iingat dahil medyo delikado tong pagkaganito. Yan, testing lang natin at tignan nyo kung ito ba ay gagana o iikot na. Ayan, kung nakita nyo ay umiikot na. Yan. So yun lang yung problema, yung pinaka patid. Madali lang naman hanapin yung patid pagka ganito. Pagka may makikita kang nag-uumido ay yun yung pinaka problema niya. So ito ay ating kakabit lang. Ito yung preno na ito. Preno naman ito ay okay na at nilagyan ko na rin ito ng langis, yung kanyang ito, dahil nag-stack up. Pero hindi pala langis yung nilagay ko dyan, mantika lang dahil wala pala akong langis dahil naubos na dahil hindi pa ako nakabili ng tawag yan, langis doon sa sugod, dahil sa sugod lang kasi mayroon ito. So ito ay ating ibabalik ko lang itong kanyang itong spring o yung pinakapaa niya. Yan, pass forward lang natin dito yung pagbalik sa tatlong tornilyo para sa paa ng spin motor. So ito ay ating ikakabit na doon, mga kabutingting. Ayusin ko lang yung aking tripod para makita nyo na paano ikabit. Yan, sana hindi malaglag yung cellphone natin. Yan, dito nga pala mga kabutingting ay pass forward lang natin. At bago ko pala kabit yung spin motor ay lagyan pala muna ng langis yung kanyang ihi, yung pinakasalpakan dyan sa brake drum, para yan ay swabing-swabe pag umikot. So ayan, nakapasok na. So ayan ay ating itatayo lang para yung ihi naman, itong ihi na ito ay may pasok to dito. Ayan, kita ba? Lawan natin. Ayan, yung ihi na ito ay kailangan mapasok mo ito dito sa pinakalagayan niya. So itatayo ko lang. So yan na. Sunod, yung isang kamay ko ay nandito, makikita nyo, pero yung isang kamay ko ay hindi nyo makikita dahil ay aangat ko yung basket doon sa taas para maiangat yung ihi, para sumama ba, pero may pasok dyan. So yan, napasok na mga katingting. Yan, kung nakikita nyo ay pasok na yan. Tapos lagyan lang natin ito ng tornilyo. Tingnan lang natin kung naayos ba yung niya, pinaka salpakan doon sa tornilyo o yung tatamaan ba. Yan, pass forward lang natin dito yung pagkabit sa tornilyo. Gumamit lang pala ako dyan ng 8mm na T para yan ay saktong-sakto. Ayan, okay na yan mga katingting. Yan, pass forward lang natin dito yung pag ayos sa brake, sa pinaka brake nya. Napakaraming wire nito mga kabutingting.
Sana hindi ako dito malito. Dahil pag nalilito ako nito, patay, sasabog lang naman ito. Ayan, ito yung linya sa spin motor, ito naman yung sa wash motor. Pero tingin ko naman ay okay yung wash motor. So, yan. Una natin gagawin, pagsamahin lang natin yung common o yung kulay black dito sa wash motor at saka dito sa spin motor. Yan. Tapos, kukuha lang tayo dito. Isang linya sa power cord, yan. Ito yung isang linya sa power cord. Yan, itong kulay asol. Tapos kabit lang natin itong dalawang block dito. Ito yung common. Yan, tapos lagyan natin ng push in wire connector yan. Yan, lagyan lang natin. Ay, kukuha pala tayo ng side cutter. Ito yung side cutter natin. Tapos ipit lang natin ito, yan. Tapos dito tayo sa mag-una sa wash. Yan, ito ay ano, pinalitan na ng kapasitor. Ito yung nakatabit. So bago natin ito i-wirings yung kapasitor ay tester muna natin yan. Kung ito ba ay okay pa ba yung mga kapasitor nito. Yan, set lang natin ito sa capacitance para matester natin yung kapasitor. Nakalagay dito ay 11 UF dahil ito ay kinahoy lang, sharp yan. Yan, tingnan natin kung ilan na lang ang marireading nito. Ito ba ay okay pa? Ayan, ito ay okay pa, 11 UF pa. Tapos dito naman tayo sa dryer. Sa dryer ay wala namang problema kung ito ay sira dahil mayroon naman akong pamalit. Yan. Itong sa dryer ay napakababa na, 2.9 microfarad na lang. At ang nakasulat dito ay, kung hindi ako nagkakamali, 3 UF lang to. 3 UF, pero ito ay 2.9. 2.9 ba yun? Ulitin lang natin. Ito ay okay pa, pero siguro ay papalitan ko na ito. Yan, papalitan ko na ito mga kabutingting. Yung ilalagay ko nito ay 4 UF para kahit paano ay tumas taas. So yan, bali ito yung ipapalit ko mga kabutingting. Ito ay 4.5 microfarad. Ito ay nakahoy ko lang ito sa junk shop. So ito ay ating testerin. At kung hindi ako nagkakamali, ito ay kapasitor ito ng American Home. Yan o, mayroon tayong nare-reading na 4.5 mahigit. So ibig sabihin ito ang ating ipapalit. So dahil okay naman ang kapasitor ng washing machine nito ay 11 UF, pero dapat talaga nito ay 10 UF lang, pero wala tayong pamalit. Pero kaya okay lang naman kahit 11 UF. Yan, lagyan lang natin ito ng close in wire connector at hindi ka na malilito dito dahil yung unang gumawa nito, dahil ito ang ginawa niya, yan, pinagdugtong-dugtong niya para hindi malito. Sunod ay mali yata, sorry, mali yata yung aking pinaggagawa. Yan, ito ay magkahiwalay dapat. Yan, kukuha lang tayo dito ng kulay dilaw. Yan ang tama, ayun ay mali yun. Buka lang natin para pumasok. Yan. Yan. Tapos ito, kukunin natin yung isang linya galing sa wash motor. Tapos kukuha din tayo ng isang linya galing sa taas sa timer. Yan. So, kaya magiging tatlo yan. 3 dilaw at 3 dilaw pa rin. Yan, lagyan natin ng close in wire connector. Mas maganda kung ang gamit natin ay tawag nyan, close in wire connector kaysa doon sa electrical tape. So ito ay hindi ko nalalagyan ng thermal fuse. So ganito, tatanggalin lang natin yung close in wire connector na isa. Yan, tapos kabit na natin dito sa isang linya sa power cord. Itong dalawang pula na ito ay nakakunik yan doon sa spin timer at sa wash timer. Para pag iikot mo yung wash timer or spin timer ay iikot siya or gagana. So tapos na tayo dito sa wash motor sa pag wirings. Ayan, dito tayo. Ito yung ipapalit natin kapasitor. Kahit saan dito pwede mo siyang kahit saan ikabit dito sa dalawang linya sa single kapasitor at saka sa line kapasitor. Ayan. So hanapin mo lang yung kulay gray dahil yan yung line kapasitor.
Diyan mo ito ikakabit. Ito, kahit yung violet na ito, pwede mong ikabit dito sa kulay gray. Itong blue naman ay pwede mo ring ikabit sa kulay brown. Kung sa baga, kahit magkabaliktaran ay walang problema yan. Tapos, kukuha lang tayo ng kulay gray din dito. Yan. Ito yung gray na ito ay galing tong linya naman yan ng linya naman ng yan, nakakabit doon sa spin timer. Okay na. So dito mga kabutingting ay fast forward ko lang at kaya pala na wala rin tayong na-reading kanina dahil yung mga wire dyan ay pinagpuputol-putol ng daga ba. Kaya kailangan pa natin yang buksan yung isang tornilyo at para yan ay ating madugtong. Kaya pinas forward ko lang at para kahit papano ay hindi humaba itong video. At nagpainit pa pala muna ako ng hinang dyan at habang ako ay nagpainit ng hinang ay inayos ko na rin yung kanyang power cord at nagpainit ako ng hinang mga kabutingting dahil yun yung pamamaraan ko dahil yung tornilyo ay kinalawang. So mayroon naman ako mga upload dyan, pwede nyo rin siyang bisitahin or panoorin kung bakit hinang ang ginagamit ko pag mga kinakalawang na tornilyo para ayan ay aking matanggal. Yan, dito mga kabutingting ay fast forward lang natin at kailangan ko dyan na balatan yung wire dahil yan ay aking idudugtong lang at lalagyan ng electrical tape. Yan, bali itong pagdugtong-tugtong nito mga kabutingting ay hindi ko na ipapakita dahil isusunod mo lang naman ito sa kaparehas na kulay para hindi masyadong humaba video natin. So ayan mga kabutingting, bali nalagyan ko ng electrical tape at ito dapat ay papunta ito doon sa taas. Dapat dalawang grain ito pero ginawa ko na lang ay ito na lang dahil yan kung nakikita nyo ay nakarekta na rin ito. Yan kung nakikita nyo ayan, may nakalagay na ng electrical tape dahil nirekta yan dahil yung kanyang dito pag bababa mo siya ay yung tatama dito ay yan, nawala na, naputol na. So yan kaya pala ay nakarekta, kaya wala talaga pala tayong maririgin kanina dahil pinutol ni Jane. So yan ay okay na. So ito ay pwede na natin itong i-testing kung ito ba ay gagana na. Yan, saksak lang natin yung power cord. Sunod ay ikutin lang natin dito. Mamaya na natin ibalik. Yan, kaso para yatang hirap umikot yung spin nya. Tingnan kaya muna natin bakit siya hirap. Baka naman nakadikit yung preno. So hilahin lang natin ito. Ayun. So dahil yung hindi siya makaikot dahil doon sa preno nakadikit, pero mamaya na yan. Ay, hindi pala ito ganyan. Hugutin pala muna natin yung saksakan. Yan. At ibababa ko lang yung aking paiksiin ko lang yung aking tripod dahil wala naman tayong taga video. Dahil may gagawin pa tayo dyan. Dahil hindi na natin lalagyan ng preno yan dahil wala na. Kaya hindi siya malagyan ng preno dahil nagkaputol-putol na yung niya dito. Yan. Ito ay wala na. Dito rin ay wala na. Dito. Ito yung para sa preno. Yan wala na yung pinakakable niya. Kaya pala pag yung itinaas ko kanina, ito ay hindi gumalaw yung kanyang hirap Yan, hindi ito gumalaw. Yan, ito. Kaya nung itong takip niya ay nung ibinaba ko ay hindi siya gumalaw. So yun pala dahil wala nang rito. Yan, wala nang kable at saka wala na rin yung spring dito, wala na rin. So sunod, ano bang sunod natin gagawin? At ako'y nalilito na rin nagugutom na yata ako mga kabuting-ting Kaya pa-check ko muna yung aking tripod dito. Dahil hindi pa maayos na umiksi. So susunod lang natin gagawin ay kukuha lang pala muna ako ng cable tie. At para yung preno ay hindi makadikit doon sa kanyang brake drum.
Yan, fast forward lang natin dito yung pagtali ko sa cable tie. Ang purpose lang naman yan kung bakit ko siya tatalian ng cable tie, dahil para hindi dumikit yung brake drum, dahil wala na kasi yung silbi yung kanyang brake drum dyan or yung kanyang preno. Ayan na, pwede na yan. Pwede na natin testing ulit. Ayan, testing natin ulit. Ayan, huminto na siya dahil yung timer niya ay tapos na. So, konti na lang na, dito tayo sa wash timer. Ayan. Magana na rin. Tingnan natin kung ito ba ay mag-reverse. Yun. Tapos, dito naman tayo sa spin timer. Ayan. Ito, kahit pagbubuksan mo ito, hindi ito hihinto. Dahil nakarikta na yung, dyan. Ayan, ito ay andar pa rin. Ayan, napakabilis. Ayan. At kanina, kaya hindi ko siya, kaya kanina, nung itinisting natin, hindi halos makaikot yung spin dryer dahil yung kanyang brake pad dito, dito tayo para sa actual. Tatanggalin lang natin para baka mamaya tayo ay makuryente. Yan. Ito ay nakaipit dito sa kanyang brake drum kaya hindi siya halos makaikot kanina. So ayan ay okay na mga kabutingting. At aantayin ko pa yung may-ari dahil ito ay papalitan ng hose dahil yung hose nito ay putol. Tapos ito ayusin na lang natin. Yan, fast forward lang natin dito yung pag-ayos natin sa mga wire. Ayan naman mga kabutingting, ang importante lang dyan yung close-in wire connector ay nasa taas. Yan kasi yung magiging silbi dyan ay yan yung pinakapayong niya para hindi mabasa yung mga dugtungan. Yan, fast forward lang natin dito sa pagkabit sa tatlong tornilyo sa spring or sa paa ng spin motor. So dito mga kabutingting ay nag voice over lang ako dahil kinat ko na ito dahil hindi ko na ipinakita yung pagkabit ko sa hose. At may problema din yung kanyang drain valve dyan at nagkausap na rin kami ng may-ari na sila yung bibili ng drain valve para makapundo ng tubig, kasi kung hindi nila papalitan ng drain valve yan, yung tubig sa wash tub ay pupunta dito sa spin tub. Kung nakikita nyo naman ay pinagana na namin yung washing at saka yung spin. Yan ay okay naman na lahat, gumagana. Kaya hindi ko na siya ipinakita lahat dahil sobrang haba itong video na ito. Kaya kinat ko na. At siya nga pala mga kabutingting, kung mayroon kayo pala ditong natutunan, pwede bang palike at pakishare. At higit sa lahat, kung bago ka na napadpad dito sa aking munting channel, ay hilingin ko na rin yung pag-subscribe mo at pakipindot na rin yung notification bell at ilagay mo sa all mga kabutingting para ma-notify ka pag mayroon akong mga bagong i-upload na video. Yan, laging nag-iiwan sa inyo ng ingat tayo palagi at God bless po sa ating lahat mga kabutingting. Yan, bye bye na po.